Mga kwentong pambata. Pagmamahal muli. Arila, ako'y... Huwag mong gawin to, Mateo. Maaayos din natin to. Hindi, Arila. Huli na ang lahat para dyan. Kung hindi tayo magkakasundo kung ano ang magiging hitsura ng buhay para sa atin sa hinaharap, kung ganon, hindi karapat-dapat na subukang makarating doon na magkasama. Ano ang gagawin mo? Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Dumating ka ba para sa mga buto? Pero wala akong mga buto. Ang lahat ng meron ako ay luha. Gusto mo bang malaman bakit ako umiiyak? Ang mahal ko sa buhay, si Prinsipe Mateo, ay nakipaghiwalay lang sa akin dahil sa walang kwentang pagtatalo. Ikakasal na sana kami at tatanda na magkasama. Pero hindi niya yun nakita. Salamat sa pagsubok na aliwin ako, mga kaibigan kong ibon. Ngunit hindi ito gagana. Ako'y mag-iisa magpakailanman. Kung alam ko lang kung paano maibalik ang nakaraan at sasang-ayon ako kay Prinsipe Mateo, gugustuhin niyang manatili sa akin. Nais kong bumalik ang oras at ayusin ang mga bagay. Bumalik sa oras at ayusin ang mga bagay? Ha? Sa tingin ko, kaya kong ayusin yon. Isang relo? Ito ay tulad ng suot ng aking ina. Ito ay hindi na nakalak. Tataka ko kung kanino ito. 2024. 2024. Yan ang taon. Oh! Ano? Ako ba'y naglakbay sa oras? Hindi maaari. Ako'y nasa 1985. Ito'y nakakabaliw. Oh, mabuti. Kayo nandito pa rin. Kung kaya ko maglakbay sa tamang panahon, ibig sabihin, makakapaglakbay ako pabalik noong una kaming nagkaroon ng pagtatalo ni Mateo tungkol sa aming kinabukasan. Mga kaibigan, kaya ko tong ayusin. Kita tayo sa kabilang dako, mga ibon. Good luck! Nasa kapihan kami noon. Naalala ko pa ito parang kahapon lang. Sana makarating ako sa oras. Ayan na ako. Ano ang gagawin ko para makalis ang isa pang ako? Para makausap ko si Mateo. Mabuti. Ang bilis nun! Kailangan ko lang tingnan ang aking makeup. At palitan ang iyong suot? Ano? Ang iyong suot ay talagang ibang-iba. Tama. Oo. At baguhin ang aking damit. Sa bagay, ano nga bang pinag-uusapan natin? Sinasabi mo sa akin ang tungkol sa iyong mga panaginip. Tama. At sinasabi kong mas mahalaga ang monarkiya. Tama. Mahalagang magkaroon ng mga libangan. Ngunit hindi ito maaaring mauna sa pamumuno sa ating bansa. Araw-araw ay kailangang tungkol sa pag-upo sa trono at wala nang iba pa. Hindi ko makita kung paano masusunod ang iyong mga pangarap, malibang kung ang mga pangarap na yun ay mamuno at gumawa ng magagandang bagay. Sumasang-ayon ako. Tama ka. Wala nang biruan. Ano? Seryoso ako. Ako ay ganap na magiging isang prinsesa. Wala nang ginagawang sining o pagkanta o nangangarap. May isang kondisyon lang ako. Sabihin mo sa akin. Magpakasal tayo. Ngayong taon. Ang bilis naman.
Bakit mag-aantay? Sige, oo nga, bakit mag-aantay? Maayos ba ang lahat? Oo! Nahulog ko lang ang telepono ko. Babalik ako kagad. Sa wakas, bumalik sa kasalukuyan. Pero gumana ba? Gumana nga! Ikinasal kami. Narinig mo yon, mga kaibigan kong ibon? Nangyari nga! Nangyari nga! Kailangan kong hanapin si Mateo. Kailangan kong makita ang aking asawa. Magandang umaga. Magandang umaga? Bakit sobrang malungkot? Alam mo kung bakit? Hindi ako sigurado, mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Sabihin mo sa akin kung anong meron. Nakita ko ang mga sining sa iyong silid. Akala ko ay pinag-usapan na natin ito. Pinangako mo na hindi mo gugugulin ang iyong oras sa pagpinta at pag-isip na maging isang pintor. At sa halip, mag-focus ka sa pagpapatakbo ng kaharian. Pwede kong gawin pareho. Ito ang sinasabi ko. Ginawa mong lahat ng mga pangakong walang kasiguraduhan na hindi naman natutupad. Makinig ka sa sinasabi ko, hindi mo magagawa pareho. Ang aksyon ay mas importante kaysa sa salita. Yun na nga, wala kang ipinakita sa akin. Hayaan mong ipakita ko sa'yo na kaya kong sundin ang aking mga pangarap at maghari. Ikaw ay dapat nangangarap na makaupo sa trono. Sa tingin ko kailangan na nating maghiwalay. Pero kasal na tayo. Hindi na. Anong gagawin ko, mga ibon? Nagugulo na naman ang lahat. Kumusta, Prinsesa Arela? Gaano ka nang katagal nakatayo dyan? Sandali lang. Kailangan mong bigyan ng babae ng isang babala. Paumanhin. Hindi ka pwedeng magpakita sa isang taon ng ganun lang. Naintindihan ko. Ako'y... Sa susunod, subukan mong... Oy, nandito ako. Bago ka magpakita. Okay, Arela. Nakita kong ginamit mo ang relo. Sa'yo ba to? Gumawa ako nito upang bigyan ka ng pagkakataon na maglakbay sa panahon. Sinabi mo na gusto mong bumalik at ayusin ang mga bagay. Oo, ngunit hindi ito gumana. Iniwan pa rin ako ni Prinsipe Mateo. Sa palagay mo ba, baka hindi? Si Prinsipe Mateo, ang lalaki na dapat mo makasama? Huwag kang magbiro. Hindi ko nakuha ang iyong pangalan. Musaya. Huwag kang magbiro, Mosaic. Ako'y tinakda para kay Prinsipe Mateo. Hinihikayat kita na huminto sa pag-iisip sa nakaraan, prinsesa, at magsimulang tumingin sa hinaharap. Ang lahat ng nasa likod mo ay hinulma sa kung sino ka ngayon. Tulad ng maliliit na piraso ng bato at salamin, ito ay magkatugma upang mabuo ka sa isang bagay na maganda. Kung magpapatuloy kang magbasag ng mga piraso na magpapakita ng iyong pagkatao, wala ka nang maiiwan kundi mga kalat na bubog. Panahon na upang tangkilikin ang iyong kagandahan at tumingin sa hinaharap, pabayaan ng araw na magliwanag sa iyo at makita mo ang totoong ikaw. Hindi. Maaari kong ayusin to. Nagkakagustuhan ng magkasalungat, diba? Magkasalungat na personalidad? Oo. Salungat sa mga halaga at interes? Hindi na kinakailangan. ...2019. Ang taon na nagsimula kaming magkita. Akala ko ay pumunta ka sa banyo. At ikaw ay... Nakasuot ng ibang damit? Oo, alam ko. Gaano mo kamahal ang pagiging isang prinsipe? Pag-usapan ang gagawin sa unang pagkakataon, prinsesa? Ang tapang! Ito'y mahalaga sa akin. Magaling! Ako din! Gusto ko yan. Hindi makapaghintay na literal na walang ibang gawin. Arela, ang aga mo! Oo, gusto ko laging tama sa oras. Sa bagay, naisip ko lang. Gusto kong ialay ang buong buhay ko sa pagiging pinuno ng ating bansa at iwan lahat ng aking mga pangarap. Yan ay pasumala, pero matagal na akong naghihintay na marinig yan mula sa iyo. Salamat. Mabuti. Walang anuman. Babalik ako, Mateo. Arela, ako'y...
Ano yun, Mateo? May tatanong ka ba sa akin? Wala, Arila. Huli ng lahat para dyan. Kung hindi tayo magkakasundo kung anong magiging itsura ng buhay para sa atin sa hinaharap. Kung ganon, hindi karapat-dapat na subukang makarating doon na magkasama. Mateo, sandali. Kukunin mo ng aking kamay, di ba? Sige na, kunin mo na. Sasagot ako ng oo. Hindi ko gustong pakasalan ka. Pero sinabi ko sa'yo, gusto ko lang maging prinsesa. Oo, natatandaan ko. Sinabi mo sa akin sa ating unang pagkikita na pangarap mo maging tanging pinuno lamang. Ngunit pangarap mo rin maging isang pintor. Hindi totoo yan. Ang sabi ko, Ang aksyon ay mas importante kaysa sa salita. Naalala mo? Sa buong panahon, hindi ka naging tapat sa akin, Arila. Pagod na ako sa mga pangakong nabali at mga kasinungalingan. kailanman hindi ako nagsinungaling sa'yo. Gusto kong laging nasa oras. Sinabi mo yun sa simula ng ating relasyon. At simula noon, hindi ka naging maaga. Gumugol ako ng maraming oras kaantay sa'yo araw-araw. Sobra na. Nararapat sa akin ang mas mabuti kaysa dito. Nararapat sa akin ang asawang iaalay ang lahat sa trono. At gayon din sa ating bansa. Natutunan mo ba na hindi mo mababago ang nakaraan para ibahin ang hinaharap? Ikaw ang nagbigay sa akin ng relo na ito para maaari kong bumalik sa nakaraan at baguhin ang aking relasyon upang hindi ako iwan ni Mateo. Hindi, ako ang nagbigay ng relo. Pero hindi yon ang aking layunin o ng iyong mga magulang. Aking mga magulang, nagsisinungaling ka. Aminado ako na hindi ko tinuro sa'yo kung paano gamitin ang relo. Umaasa kami na matutunan mo ito sa iyong sarili. Anong ibang layunin ang maaaring magkaroon ng isang oras na nakakapaglakbay sa panahon kundi ang baguhin ang nakaraan? Gusto kong isipin ang relo ay parang salamin. Umaasa kami na magagamit mo ang kapangyarihan nito para makita mo ang mga mali sa iyong relasyon kay Prinsipe Mateo. Ang iyong mga magulang ay nag-aalala sa'yo, pinadala nila ako dito. Pwede ko bang makita ang relo? Nakikita nila tayo. Hindi nila nakikita. Gusto kong gumising na maaga sa umaga. Merong kakaibang ganda tungkol sa pagsikat ng araw. Mas maganda ang pagpupuyat. Gusto ko ang mahabang tulog. Isa lamang itong halimbawa. Patawad na tagalan ako. Ayos lang siguro, pero wala na tayong masyadong oras na natitira sa daan. Okay lang yun. Pumunta na lang tayo sa ibang lugar. Ngunit gusto ko ang bowling. Hindi nga. Alam mo yan. Okay lang gawin ang mga bagay na hindi mo gustong gawin minsan, Arila. Lagi natin ginagawa ang gusto mong gawin, Mateo. Hindi ba natin magagawa kung anong gusto kong gawin minsan? Ang gusto mong gawin ay nakakayamot. Sumang-ayon lang sa akin sa isang bagay. Pakiusap. Yan lang ang hiling ko. Isang beses. Nakalimutan ko na ang tungkol dito. Parang kayong dalawa ay hindi magkasundo sa maraming bagay. At medyo masama kami sa isa't isa. Sa tingin mo, si Mateo ba ang isang taong gusto mong pakasalan? O baka naman, ibang Mateo ang gusto mong pakasalan? Siguro hindi. Nakikita mo ba ang gusto kong ipakita sa'yo? Si Prinsipe Mateo ay hindi naging perpekto para sa'yo. At ikaw ay hindi naging perpekto para sa kanya. Nakikita ko, Mosaic. Pero ano ngayon? Ako ay nag-iisa. Ngayon, tumingin tayo sa hinaharap. May paparating na sasakyan, Prinsesa Arila. Sino ang nandito?
Si Prinsipe Christopher. Huwag mawala ng pag-asa. Magiging okay din siya, maliit na ibon. Ngayon, kunin ang relong ito at ihulog sa karagatan kung saan walang makakahanap nito. Paglipas ng 5 taon, Sina Prinsesa Arela at Prinsipe Christopher ay kinasal sa araw ng tag-araw noong Hunyo. Natagpuan nila ang kanilang tunay na pag-ibig sa isa't isa at ang peraso ng kanilang nakaraan ay akmang-akma. Upang lumikha ng isang buhay kung saan ang pangarap at responsibilidad ay nagtutulungan upang lumikha ng magandang sining